Good morning, good morning. Andito na ako. Malapit na ako sa may papasok sa amin sa kubo. At ngayon ay 8:30 na. Kita nyo? 8:30 na. Kanina pa ako alas 7 nagplano pupunta ng maaga. Ganun talaga. Ako tapos nakita ko naka-live si Idol. Di syempre nakichika muna. At sa iba pa. At katulad ng dati ay nagbukas ako ng camera. Pero hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Ang tapang ng lamok. Kinagat ako. Yan. Hindi ko pa alam kung ano ang mangyayari. At basta ang alam ko lang ngayon, papunta ako sa kubo. Ito yung mga itinumba ko kahapon. Ayan, at ito pa. Dumaan ako pa uwi. Ayan. Naitumba ko pa yan. Hindi kasi pwedeng palakihin yan dito. Ito, tinanggal ko ang ugat kasi may natirang ugat. Hindi yan pwede palakihin. Diyan, kasi wala sila sa tamang posisyon. May proper positioning pa ang pagtatanim. Siyempre. Ayan, eto, since hindi naman masigaan, dahil ulan na ng ulan, bakit hindi ko ito taniman, try natin mamaya. Sa ngayon ay papasok muna ako sa kubo. Parang hindi umulan ng malakas kahapon. Mahina lang ang ulan. Umulan pero mahina lang, ayan. Paano ko ito? Dapat mahakot ko ito papunta sa puno ng saging. Wait lang. Magbubukas muna ako. Sabi ko na nga ba? Nagdala ako ng power bank. Ito yung lumang power bank ni Lori. Sabi ko kailangan ko ng power bank. Ito, pinagamit sa akin. Nagdala ako. Nasanay ako dun sa power bank ko na hindi na kailangan ng adapter. So, ng cords. Ayan. Dinala ko. Paano ko ngayon isasaksak sa cellphone ko? Diba? Anong tawag doon? Hoy, wag kayo maingay ha. To, taas ko muna to. Isasabit ko muna bago ako umikot. At humanap ng kung ano man yung pwede kong gawin. Dito muna ako. Wawalisan ko muna. At titingnan ko kung mababawasan ko yung damo. Kasi harapan to ang pangit. Wait lang. Kunin ko yung isa. Ito pag yan ay napatag, ito tumaas din. At least tanggalin ko man yung ibabaw ng ugat na yun. Onti na lang. Tita. Kasi pag tumaas pa ng konti yun, lulubog yung ugat. Bababa ng kaunti yung nakalutang na yun. So, madali na. Pwede ko nang unti-unti yan tulad ng ginawa ko dati. Ayan kaya yung ibabaw niyan tinatag ako yung ibabaw niyan, pinapatag ko. So ganun din ang gagawin ko next time, basta mapataas ko lang ito. Pero dahil mababa ang harang ko dito, malamang ito ay magiging mas mababa kaysa sa doon. So titingnan ko kung anong magagawa ko, kung pwedeng
Lagyan ko pa ulit ng isa pang harang dito para tumaas din, mas tumaas ito, magkakaroon ng step doon siya. Tingnan natin ha, tingnan natin. Sa ngayon ay yan muna kasi wala pang panambak. Sabi ko nga kagabi kay ate, magkano kaya yung wheelbarrow, kasi mas mapapagaan kasi ang trabaho ko kung may wheelbarrow ako, tulad ng paghahakot ng basura. Pag may wheelbarrow, hindi ako masyadong magbubuhat kasi doon ako mahina na yung magbubuhat. So sabi ko kay ate, magkano kaya yun? Sabi natin, malay ko din. So sabi ko kung magkakapera at makabili ng wheelbarrow, malaking bagay yun sa akin, makakagaan sa trabaho ko. So tingnan natin. Sa ngayon, ito muna ang gagawin ko. Diyan lang kayo, yun o. Kakahingal. Oops. Hala, nahulog yata ang towel ko. Hala, alam ko may inilagay akong towel bago ako maglagay ng sombrero. Bakit nawala? Saan nahulog yun? Imposible, ipit yun ng sombrero. Paano nangyari? Pero alam kong may inilagay ako. Dahil hindi ako magsusuot ng sombrero nang wala yun. What happened? Wala akong dalang towel. Teka, baka meron akong inilagay sa bag. Puro, pawis na ako. Teka lang ha. Wala talaga. What happened? Saan nangyari? Saan nahulog? Basang-basa na ako ng pawis. My goodness. Anong nangyari? Saan nahulog yun? Posible nakaipit yun. Baka nung ginaganon ko ng ginaganon kanina, naipit siguro sa strap ng bag ko. Tapos ginanon ko ng ginanon. Kasi itinataas ko yung, akala ko itong likod ng sombrero ko yung naipit. Hala, baka nahugot, hindi ko napansin. Ay, Diyos ko Lord. Ayan, wala tuloy akong towel. Basang-basa na ang likod ko. Kundi yung damit ko na rin ang pangpunas ko. Pawis talaga, oh. Basa. Basa talaga ako ng pawis. Ay, sensya na kayo ha. Damit ang pamunas ko kasi wala talaga ang towel ko. My goodness. Ayan, sumabit pa ako. Ayun oh, medyo nalinis ko na ng kaunti. Although, ito lang. Ayan oh, dami. Pero yung nakatambak doon na mga bagsak na santol, tinanggal ko kasi nasa daanan mismo. Pangit. At saka tatry ko kung mapapababa ko itong damo dito, katulad nito. Yun nga lang, dapat itong pinya maitanim ko ulit ng bago. Lalo na yung mga walang, itatanim ko ulit ng bago yung pinya, kasi lalo na yung wala pang bunga. Kasi hindi yan bubunga ng maganda kung nakalutang na ganyan. Halos lutang na talaga. Oh, uy, may sisiw. May nakaligtas. Wait, may mga manok, titingnan ko. Ay, ito na naman ako. Nagbabaka sakali na naman. So, wala namang masama, di ba? Wait lang. Ayun ang mga manok, oh. Umiikot-ikot dito kasi alam na dati na naglalagay ako ng patuka. Kaya lang, bakit ako maglalagay ng patuka ngayon? Hindi ko nakikita yung manok namin. Oh, wala. Ito yung dating inahin na kasakasama ng manok namin. Ayan, siya na lang. Tapos, merong isang inahin na may isang sisiw. Nag-iisa isang sisiw. Pero, hindi yun ang manok namin. Tsaka medyo malaki na yung sisiw niya. Uy, thank you Lord. At least, nakaligtas yung isang sisiw. Oh. Diba? May isang sisiw siya. Ayun oh, nag-iisa-isa.
Isang sisiw. Pero wala dyan yung manok namin. Eto. Ito yung isang inahin. Pero feeling ko hindi ito yung manok namin. Kasi yung manok namin, ang palatandaan ni tatay sa manok, sa inahin namin, na naglimlim dito dati sa pugad. May isang balahibo siya sa pakpak na nakabaliktad. Katulad niya ng kulay. Yan yung inahin na yun. Katulad yun. Pero, yung isang balahibo niya sa pakpak nakabaliktad, nakataas. Tapos meron siyang isang balahibong puti sa pakpak dun sa kabilang side. Kaya hindi ko kita. Pero palagay ko hindi yan yun. Hindi siya yan. Natuluyan talagang nawala yung amin. Kasi imposibleng umalis yung manok sa kanyang pugad na may nililimliman, di ba? Imposibleng aalis ng kusa. Yun nga lang, mawawala yun kung kusang may kumuha talaga. Hindi ko alam kung ano o sino ang kumuha. Kaya basta, ang inaasahan ko na lang na pwedeng makabalik dito yung naglimlim na manok dito sa kabila. Kasi alam kong naglimlim kasi umuwi siya ng minsan na tumuka ay halatang naglilimlim siya. Alam naman natin ang tunog ng manok na naglilimlim. Ayun. Yun ang inaasahan ko na pwedeng makauwi. Kapag ubos na siguro ang sisiw. My goodness. Okay. Wait lang. At ito ay, kinukuha ko ang damo dito. Para mawala yung nakatambak dito. At nilalagay ko dun sa puno ng saging. Tinatambak ko sa puno ng saging. Kasi hindi naman yan masisigaan, hindi yan mag-aapoy. So, yan. Bawas-bawas lang ng damo. Ito ako mismo sa may entrance ng kubo. Yan, next time pala, yung mga product na makukuha namin dito, yung mga kalakal namin, ay meron na akong pagdadalhan kasi si Kuya To ay nakakuha ng pwesto doon sa may lagpas ng kanto dito papasok sa amin, papuntang yung road to Alfonso. Yung may mga, aywan ko kung sino yung nakakapunta na sa inyo dito, na may mga nagtitinda ng mga prutas at gulay doon sa gilid ng kalsada. Yung pababa na galing sa unang tulay pababa sa pangalawang tulay. Marami nang may pwesto doon. Sa Kuya To ay kumuha doon ng pwesto. Ngayon, yung mga product, yung mga ano, hindi na mabubulok ngayon. Yung mga nakukuha ko dito kasi pwede ko nang dalhin doon, i-display doon sa kanyang tindahan doon. Although ngayon ay inaayos pa niya. Pinapatag pa niya kasi hindi patag yung space na nakuha niya. Pinapatag niya tapos kailangan daw niya ng poste nung gagawing haligi para ihahaligi doon para malagyan niya ng bubong. Sabi ko nga sayang kung nakuha agad yun dati, edi sana itong yero ay hindi na nadala dito lahat, kahit daw kasi isa pagpuputulin kasya na. Sabi ko kung kahit isa sana na ilagay doon, edi may pangbubong na sana siya. So malalaman pa kasi titingnan pa ko pa rin doon sa bahay, baka sakaling may makukuha pa ako doon na lumang yero. Ayun,
ibububong pa. Tutulungan ko si Kuya To na maiayos yung pwesto na doon, yung tindahan niya ng mga prutas, para yung mga maaani dito ay doon na siya na ang bibili, tapos mamimili pa rin siya ng iba kung meron pang mabibiling iba. So tutulungan ko makapag-start ulit si Kuya To, kasi si Kuya To ay wala nang work ngayon, hindi na siya nagwo-work. Although may trabaho yung mga anak niya, pero napapadain minsan sa akin dahil nahihirapan daw siya nang wala siyang sariling kita, kasi nahihiya naman siya ng laging hingi ng hingi sa anak. At ang masakit pa nun, pag nag-say no yung mga anak, lalong mas masakit yun. Kaya siya, hanggang kakayanin niya, hindi siya nagsasabi, hindi siya humihingi. Pero ayun nga, minsan nagsasuffer siya, ay, wala akong maibili ng ganun, wala nahirapan ako. Ayun. Kaya ayun, mabuti na lang. At saka isa pa, at least may mapaglilibangan siya. Lagi din naman siya nagbabike papunta doon. Okay, yun lang, chika lang. Tutuloy ko muna tong ginagawa ko, at ako'y pawis na, wala naman akong towel. Ayan, dadakutin ko muna to para hindi dumikit dito pag umulan. Pag umulan kasi, didikit yan na damo dito sa lupa. So, mas mahirap tanggalin. So, wait lang muna ha. Ayusin ko muna to. Ayun o. Natanggal ko na. Tanggal na. O, wala na dito. So, eto naman ang aking tatry kong bawasan. Kasi, ayan o. Pansin nyo o, taas. Teka, pero bago yan, may nakita ako dito o yung anong tawag dito, pinya, nakalutang. Okay. Enough na. Okay. Ayan, maski pa paano yun. Ito kasi may bunga na. Hayaan ko na yan. Ito naman okay pa naman siya. Tsaka yun. So yung iba na nakalutang, yun naman kasi nakuhaan na yung bunga. Hinihintay ko na lang magkaroon siya ng salo o yung usbong sa puno. Yun ang bagong itatanim. Kaya hindi ko tinatanggal. Ito naman may bunga siya. Sana lumaki. At sa ngayon, rest muna kasi sobrang pawis na ako. The problem is, wala akong dalang towel. Just Lord, nawala ang towel ko. Ay, wait lang. Buti na lang may hangin. Uy, thank you Lord. Salamat sa hangin. Thank you sa hangin. Wait.
ka pa. Magyan na makatayo. Maski pa paano, nauunti-unti naman. Hinga lang. Unti-unti. Medyo manyoset. Ito oh. Dami pa. Hinga lang. Hingal na ako. My God. Wait. Itong isang pinya nakita ko doon sa ilalim ng mga nung yero na yon, hindi ito lalaki doon ng maganda kasi nasa ilalim. So kinuha ko at ililipat ko dito. Wait. Yan, ganyan lang siya. Oh, oha, oha, oha. Ganyan. Oh. Yun. Presto. Nakatanim na. Oh. Yan. Ganyan lang yan. Ganyan lang. Kala mo ganyan lang. Tingnan natin kung gaganda yung ano tawag dyan? Pinya na yan. Tingnan natin. Gumanda ka ha. Mamunga ka ha. Okay. Ayun na. Nasisilam ako ng pawis. Ayun. Medyo natanggal ko na yung mga damo sa paligid ng tawag dito. Yung tanglad. Yan. At ngayon naman ay sana maiano ko nga dito na mapababa ko rin yung damo. Kaya lang, mas unahin ko yung bakod. Wait lang. Yan, mababa na ang bakod. So, kapag may dumadating, kita ko agad. Andun pa lang sa dulo, kita ko na. Yon ang purpose nun. Kaya ayoko ng mataas na bakod. At least may nagawa na naman ako. Oh, kahit ako'y pawis na pawis. Hindi bali na. Uy, thank you Lord. Yan o. Itong itako puro putik kasi pinang-ano ko doon sa pinang-tanim ko ng pinya, isusuksok ko sana sa katawan ng saging. Napadaan ako dito, why not ako dito ko na lang linisin, diba? Yan pinababa ko ng kaunti kasi maraming hamog yung damo. Edi ikinuskus ko ng kaunti sa damo, edi malinis ngayon. Ganun lang yan. Okay, wait muna, rest muna. Salamat, thank you sa inyong lahat. Ako ay nagpahinga at ako ay nag-live ako. Katatapos lang ng live ko. Ngayon ay mag-aalas 12 na. Medyo napatagal yung live ko, nawili makipagkwentuhan.
Ayan, ako ay gustuhin ko man magtrabaho pa rito kasi ang dami pa gusto kong samantalahin na hindi umuulan. Kaso si kuya ay walang kasama sa bahay. Kaya nag-aalala rin naman ako sa kanya, baka kasi biglang lumabas. Kaya gustuhin ko man na may gagawin pa. Marami pang gawain. Yun na nga lang tabasin dito, napakarami eh. Kaya lang kailangan ko nang lumabas. Kailangan ko nang umuwi. Isara ang yan. Oh, sarado na ang sliding door. Diba? Social ang kubo namin, naka-sliding door. O diba? Ito yung ginagawa ko kanina eh. Ay, Diyos ko. Pinapanipis ko lang naman yung damo para hindi masyadong maano pag pupunta. Ayan, kapal-kapal ng damo. Oh, diba? Haba, Diyos ka. Hindi na talaga pwede eh. Daming trabaho eh. Pero at least oh, nag-iba-iba na oh. Hindi na kasing dugyot tingnan yung dati. Ito na lang. Ang dugyot oh, di ba? Ibang-ibang itsura. Pero doon oh, na medyo okay na. Ito na lang, hindi ko pa natatanggal ang tambak. Saka ito, yung bagong tabas ko na to. Hindi rin ako sure kung makakapunta ako bukas kasi Sabado bukas wala si ate, nasa palengke. Kaya tingnan ko, pag pumayag si tatay, ako ulit ang pupunta dito bukas. At siya ay hindi ko muna papupuntahin dito. Kasi ipapagaling pa si tatay eh. Pag hindi ko pinigil ang sarili ko, walang katapusan to. Wala naman akong naiwan. Wala naman siguro. Ayan na, shoutout sa inyo dyan sa Jaristoy TV, thank you po palagi. And shoutout po sa mga solid subscribers dyan, yung mga nangungulit sa akin sa live. Maraming salamat sa inyo kahit nakaka-visit kayo. Hindi, joke lang. Maraming salamat, thank you sa support nyo. Ayan, tingala ako dito sa rambutan. Daming bunga ang rambutan. Ito, isang ito. Maraming bunga dun sa taas. Dito sa baba wala. Pero sa taas marami. Itong isang ito, walay eh. Walay. Wala akong nakikita. Dun sa kabila dun, meron akong nakita. Pero ilan lang yung bunga niya. Yan. At ang sabi ko baka bukas pwede nang kumuha ng santol. Hindi pa rin. Medyo green pa ang kulay niya. Matagal pala itong mahinog.
Ayan, shout out sa inyong lahat yan. Thank you sa inyo. Ingat po tayong lahat. Abala ka. Ayan, at maraming salamat sa mga nakakaabot dito sa dulo ng aking vlog. Ayan, baka po pwede paki-share, paki-like and share po, and pa-subscribe po sa aking channel. Thank you po. Bye bye po and God bless. Ingat po tayong lahat. Salamat!